Kung may magic trick na makaipon ng 500,000 pesos sa loob ng isang taon kahit tamad ka, gugustuhin mo bang matutunan ito? Bakit ko tinatanong? Kasi ang dami sa atin hindi naman kulang sa sipag pero kulang sa diskarte. Pero paano kung babaliktarin natin ito? Paano kung kahit hindi ka workaholic, makakaipon ka pa rin ng malaki? Isipin mo na lang ito, habang ang iba ay nagpapakahirap mag-overtime, ikaw naman ay nakahiga lang sa kama pero tuloy-tuloy ang ipon mo. Walang burnout, walang endless hustle, puro smart moves lang. At sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano gawing reality yan. Hindi mo kailangan maging perfect. Ang kailangan mo lang ay sundin ang 10 diskarte na ito na proven ang success kahit sa pinakatamad na Pinoy. Kaya kung ready ka na, tara simulan na natin. Una, gumawa ng autosave trap sa sweldo. Ang unang step ay hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa system. Gumawa ka ng automatic savings setup sa mismong araw ng sweldo mo. Halimbawa, kung every kinsenas at katapusan ka sumasahod, iset mo sa online banking na automatic na ilipat ang 20% ng kita mo papunta sa hiwalay na savings account. At huwag mong ilalagay ito sa GCash o iba pang digital wallet na madaling galawin. Yung savings mo ay dapat sa account na walang ATM. Yung tipong iisipin mo na lang na parang nawala bigla yung pera mo. Bakit effective to kahit tamad ka? Kasi isang setup lang tapos trabaho na ng system ang mag-ipon para sa'yo. Hindi mo na kailangan na magdesisyon buwan-buwan kung mag-iipon ka ba o hindi. At sa loob ng isang taon, kung 20% ng 40,000 per month ang iniipon mo, may 8,000 ka per month. In 12 months, may 96,000 ka. Hindi mo yan nararamdaman pero nakaipon ka na pala. At ang maganda pa, habang nasasanay ka sa ganitong setup, mas madali mong matataasan ang percentage ng ipon mo. Eventually, makikita mo na lang na malaki na pala ang naitatabi mo nang halos walang ka-effort. Ang pangalawa, iwasan ng loyalty sa mga mahal na gastos. Aminin na natin, madalas loyal tayo sa mga bagay na hindi naman natin afford. Mahal na kape, mahal na subscription, mahal na phone plan. Pero bakit nga ba? Kasi kung gusto mo makaipon ng 500,000 pesos, kailangan mo matutong mag-unsubscribe sa lifestyle na nagpapabigat sa wallet mo. Bawasan mo ang mga gastos na hindi mo naman ginagamit ng buo. Yung Netflix mo na isang pelikula lang kada buwan ang pinapanood mo kasi wala kang oras at pagod ka palagi sa trabaho. Cancel mo na yan. Yung postpaid plan mo na 1,500 pesos kada buwan pero naka-wifi ka naman palagi sa bahay at sa work. Lipat ka na kagad sa prepaid. Sa ganitong mga adjustments, pwede ka makabawas ng at least 3,000 pesos kada buwan. That's 36,000 pesos per year. Ang ibig sabihin, halos isang buwang sahod ang natipid mo sa maliit na pagbabago. Mas okay din na magtiis ka muna sa instant coffee kaysa tiisin mo na wala kang ipon. Ang pangatlo, humanap ng lazy side hustle. Tamad ka? Sige lang, pero tamad ka lang dapat physically. Pero hindi ka dapat tamad sa pag-iisip ng ideas kung paano kumita. Hanap ka namang side hustle na hindi kailangan ng extra energy araw-araw. For example, mag-invest sa mga digital products tulad ng ebooks, design templates, o mga resellable content. Yung mga tipong isang beses mo lang gagawin pero paulit-ulit mong pwedeng pagkakitaan. Pwede ka rin mag-sign up sa mga affiliate marketing platforms tulad ng Involve Asia o Shopee Affiliates. Post ka lang ng mga links sa Facebook tapos pag may bumili, may commission ka. Imagine mo na lang kung bawat buwan may extra 5,000 pesos ka, small lang yan, pero in 1 year, that's 60,000 pesos. Ang kagandahan dito, hindi mo kailangan i-manage ito araw-araw. Pwedeng habang natutulog ka, pero kumikita pa rin yung mga links na na-share mo sa social media. Ang pang-apat, gawin mong passive income ang mga bagay na idle sa bahay mo. Lahat tayo ay may mga bagay sa bahay na hindi naman ginagamit. Luma na pero gumagana pa rin. Air fryer, bike, lumang phone, plants, books, gadgets, damit at marami pang iba na lahat ay pwede mong ibenta. Gamitin mo ang Facebook Marketplace, Carousel o kahit mga group chat sa barangay nyo. Ang target mo, magbenta ng worth 2,000 pesos kada buwan. That's 1 or 2 items per month. In 1 year, may 24,000 ka na. Hindi mo kailangan magpuyat. Hindi mo rin kailangan gumala. Yung kalat mo, naging savings mo pa. At ang bonus pa dito, lilinis at luluwag ang space mo sa bahay mo. Minsan kasi, yung simpleng pagbabawas sa mga gamit, nababawasan din ang gasto sa maintenance at sa storage. Ang panglima, gamitin ang 50-30-20 rule with a twist. Narinig mo na siguro yung 50-30-20 rule. 50% sa needs, 30% sa wants,
at 20% sa savings. Pero para sa goal natin, baguhin natin ang rule na ito. Gawin nating 40-20-40 rule. 40% sa needs, 20% sa wants, at 40% sa savings. Pero ang hirap naman nun. Pero totoo yan, mahirap sa una. Pero kung ang mindset mo ay limited time sacrifice, madali lang ito. 1 taon lang. Kaya mong bawasan ang Shopee checkout mo muna at yung madalas mong pagkakape sa labas. 1 taon lang na pagtitiis para sa 500,000 pesos na reward. At kapag nasanay ka, baka tuloy-tuloy mo nang gawin yan kahit malampasan mo pa ang 1 taon o yung 500,000 pesos mo. Masasanay ka na sa mas mababang gastos at mas lalaki pa ang iniipon mo. Ang pang-anim, mag-invest sa mga lazy growth assets. Teka, ano nga ba yung mga assets? Ito yung mga bagay na kumikita ng pera para sa'yo. At kung tamad ka at gusto mo pa rin mapalago ang pera mo, pwede mong i-invest ang part ng savings mo sa mga assets na pwede mong iwanan at hayaan tapos kusa na lang na lumalago. Halimbawa nito ay mga mutual funds, Pag-ibig MP2 at yung mga UITF ng mga bangko. Umiwas ka sa mga get-rich-quick schemes. Ang goal mo kasi ay steady increase ng ipon mo at hindi biglaan pero hindi naman sigurado. For example na lang, kapag nakapaglagay ka ng 100,000 pesos sa Pag-ibig MP2 at hindi mo ito gagalawin within a year, may average return ito ng 6-7%. That's an extra 6,000 to 7,000 pesos na halos wala kang ginagawa. Ang maganda pa dito, ang MP2 ay suportado ng gobyerno kaya mababa lang ang risk. Ang pang-7, bawasan ng mga social media spending triggers. Alam mo kung saan madalas nauubos ang pera mo? Hindi yan sa mga bills, kundi sa pag-i-scroll mo sa social media at sa mga shopping apps. Dahil na rin sa mga TikTok apps, Temu Haul, Lazada Reviews, Shopee Finds at Boodle Contents, madalas tayong napapabili ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. At kung tamad ka magtrabaho, dapat bawasan mo rin ang pag-i-scroll sa mga shopping apps para iwas gastos. Kasi kapag less ang exposure mo, less din ang temptation mo, less din ang gastos. Isa pang simpleng habit change, mag-set ka ng screen time sa mga shopping apps o mas mabuti na i-uninstall mo na lang lahat yan sa phone mo. Unfollow mo na rin yung mga budol influencers. At sa loob ng 1 taon, kung may iwasan mo na bumili ng mga bagay worth 1,000 pesos, that's another 12,000 pesos na naitabi mo. At hindi lang pera ang natipid mo, pati oras at mental energy mo na rin. Ang pang-8, gumawa ng no work but earn monthly challenge. Bawat buwan, i-challenge mo ang sarili mo na kumita ng extra 3,000 pesos pero dapat hindi ito manggagaling sa trabaho mo. Pwedeng ito ay galing sa pagbebenta mo ng mga baked goods, renting out your parking space, or mini commissions. Tratuhin mo ito bilang isang laro. Buwan-buwan, isipin mo kung paano ka kikita ng extra na 3,000 pesos without lifting a finger. That's an extra 36,000 pesos within a year. At maganda pa rito, masasanay ka rin maghanap ng extra income kahit hindi ka full-time na nagtatrabaho pa dito. At minsan, yung mga maliliit na challenge na ganito, nagiging regular source of income mo kapag naging successful ito. Ang pang-9, gumamit ng ipon tracker na visual. Kung tamad ka, dapat visually satisfying ang progress mo. Gumamit ka ng mga tracker like gumuhit ka ng 100 boxes sa isang papel, each box represents 5,000 pesos. At kada nakaipon ka nito, kulayan mo ang isang box. Ang saya sa pakiramdam na habang tumatagal, para ka lang naglalaro. At hindi mo na rin kailangan na maging super sipag dahil ang visual progress mo ay nagmamotivate sa'yo para magpatuloy. And before you know it, nakulayan mo na lahat ang boxes. And that's 500,000 pesos na naipon mo. At bonus pa, kapag may kaibigan ka o kapamilya na nakakita ng tracker mo, minsan sila pa ang mag-encourage sa'yo na tapusin ito. Ang pang-10, gamitin ang pay yourself first system. Isipin mo na lang na parang empleyado ka ng sarili mong wallet. Bago mo bayaran ang kahit na sino, like kuryente, tubig, utang, dapat una mong bayaran ang sarili mo. Hindi ito luho, kundi parang insurance para sa future mo. Kapag dumating na ang sweldo o bonus, itabi mo kagad ang porsyento para sa ipon bago ka pa mag-isip ng mga pambayad o panggastos. Kahit kalahati lang ng 13th month pay mo, tax refund o extra racket money, ang diretso dapat nito ay sa savings mo. Malaking boost ito lalo na kung ang target mo ay 500,000 pesos. At dahil nga sa ganitong sistema, kahit maubos man ang laman ng wallet mo,
may peace of mind ka na kasi alam mong inubos mo ang pera mo para sa future mo. Sa totoo lang, hindi mo kailangan na maging super sipag para yumaman. Hindi mo kailangan maging hustler 24/7. Ang kailangan mo lang ay matalinong sistema, tamang mindset, at konting diskarte kahit tamad ka. Ang 500,000 pesos na goal mo next year ay hindi lang pangarap. Posible yan kung ngayon pa lang sisimulan mo nang ayusin ang mga bawat galaw mo sa pera. Sa bawat sweldo, sa bawat gastos, at sa bawat araw na tamad ka, meron ka pa ring chance na yumaman. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan na i-like, i-share na rin sa mga kaibigan mo na gusto ring yumaman, at mag-subscribe na rin sa channel na ito para pa sa ibang Real Money Talk. Ikaw ba, alin sa mga tips na ito ang nagustuhan mo? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.